Alright, magandang gabi sa lahat mga kapatid, sa atin pong mga taga-subaybay, sa atin pong programa ng Youth on Air. Kayo po muli ay nakatutok live ngayong gabi sa atin pong programa mga kapatid. So, akin po munang babatiin yung ating mga pastors, ang atin pong kagalang-galang na sectional presbyter, Reverend Roger Aquino, at the same time yung ating secretary, Pastor Raquel Sarti, Pastora Marjorie Sarti mga kapatid. And also sa lahat mga leaders, amen, sa ating organizations, magandang gabi. Kung kayo po ay nakapanood sa Mindanao, maayong gabi. Sa Visayas, maayong gabi po, mga waray-waray, maupay nga gabi. Or sa lahat na ating mga viewers sa ibang bansa, magandang araw o anumang oras po sa inyo dyan ngayon. Ngayong gabi ay atin pong tatalakayin ang mga mahalagang bagay na ito po ay napapanahon na pag-usapan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay dadako sa panalangin at manalangin tayo. Panginoon, kami po ay nagpasalamat sa iyong pong binigay na pagkakataon muli sa amin upang kami ay magpahayag ng mga bagay na ito. O Lord, i-bless mo po ang programa nito, Panginoon, na maging daluyan sa pagpapala, Panginoon, ng mga viewers. At ikaw patuloy ang manguna, Panginoon, sa aming guest, na aming ma-invite ngayong gabi, Panginoon. At sa lahat, Lord, na aming gagawin, i-bless mo po, Panginoon, lahat ang media team, ang technical team, at maging, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, na nakasubaybay. I-bless mo po ang bawat isa, Panginoon. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Alright. So, syempre, batiin po natin ang ating Youth President, Pastor Paul Jake Tolentino. Amen. At sa lahat ng mga local youth officials ng ating section. Amen. So, shout out sa ating mga viewers. At salamat sa pag-like and share po sa ating pong page. At the same time, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating pong YouTube channel, NCRD1 Youth Ministry. Amen. You can subscribe mga kapatid para masubaybayan nyo pa po ang mga karagdagang palabas dito. Alright, so sa wala pong pagtatagal, ang atin pong pag-usapan ngayong gabi ay isa itong magandang topic patungkol ito sa mental health, no? At alam naman natin na marami ang mga kabataan ngayon or kahit hindi bata, no, ay dumadanas po ng kakulangan or na-disbalance po yung paggamit or tawag nito, paano balansehin yung ating mental aspect, mga kapatid, lalo na ngayon sa dumadami na po ang mga iba't ibang issues, amen, sa paligid natin. So sa wala pong pagtatagal ay atin pong makasama ngayong gabi live, amen, ang ating, isa sa ating mga pastor sa Section 1, at siya po yung aking kaibigan, at siya po yung ating tinatawag ko siyang pastor ni, okay? Pastor na, amen, at siya po yung may alam sa batas, mga kapatid, batas ng pamilya at batas ng pag-ibig. At kumbaga, kasama rin po yan, mga kapatid, no? Alright, so walang pagtatagal, let's welcome, amen, Pastor R.L. Galang. Kagalang-galang na pastor. Alright. Magandang gabi. Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga viewers, Pastor Abs, magandang gabi. At sa ating mga leaders, sa ating section, ng ating presbyter, at sa lahat ng manonood natin ngayong gabi, magandang gabi sa ating lahat. So maganda po yung ating topic ngayon, Pastor. Yes, napakaganda. At excited tayo na atin itong matatalakay ngayong gabi. Yeah. At alam ko ay isa kayo sa naka-attend doon sa pastor, sa mental health conference ba yun? Or Yeah, last week oo. ng ating sa Kadaw. Wow, Kadaw. Ano ibig sabihin ng Kadaw, pastor? Yung ibig sabihin ng Kadaw is, nakalimutan ko pero ibig sabihin, Caloocan, parang gano'n, Caloocan, drug, something. Anti-drug. Anti-drug. Mga ganun. Abuse Council. Okay. At napag-usapan natin doon yung mga patungkol sa mental health, kung bakit nauuso siya, bakit maraming nakakaranas ng mga ganitong bagay. Isa yun sa mga tinapik natin doon. At napakaganda at napakarami naming natutunan at nakahalubilo rin namin personally yung mga taong nakakaranas ng mga mental issues sa kanilang mga buhay.
Glory to God. At Wow. maganda, mapag-usapan din ito sa loob ng church dahil sometimes ang tingin natin sa mental health is parang sinasabi natin, ay, mahina ka kasi mag-pray, Aha. hindi ka kasi nagbabasa ng Bible, malayo ka kasi sa Diyos. Hindi, doon natin natutunan na lahat ng bagay ay merong dahilan kung bakit nangyayari. Hindi dahil malayo sa Panginoon. Marami tayo mamayang pag-uusapan na even the Bible character nakaranas po ng stress, ng depression at anxiety. Mamaya daanan natin yan sa ating topic. So, bago tayo mag-start, binabati ko muna lahat ng aming viewers dyan. Just mag-comment kayo dyan kung nakaranas din kayo ng ganitong problema sa inyong buhay at pinalaya kayo ng ating Panginoon. Oo. Bigyan mo kami ng konting experience ni Pastor before tayo mag-proceed sa ating pag-usapan ngayon. Kumusta yung pagdalo niyo doon, maliban sa masarap yung pagkain, yung venue? So yung audience doon ay more young people or ano ba, mga barangay officials? Kasama lang kayo doon? Oo, composition of young generation, young people, meron ding mga SK Okay. chairman, mga barangay councils, and then may mga student, mga psychology student, at may mga iba ring klase, may mga, kami yung nag-represent ng religious group. Okay. Yan, doon sa seminar na yon. Mm. So, napakaganda. So, ngayong gabi ay, kumbaga, yung mga takeaways nyo, pwede nyo pong idalhin dito sa programa natin. Pero mayroong tatlong tanong akong hinanda, Pastor R.L., na pwede nyo pong sagutin ito. At alam ko sa ating mga viewers, kung kayo din po ay may mga sagot dito sa itatanong natin sa ating guest, pwede po kayo mag-comment at pwede po kayo mag-share ng mga thoughts ninyo. Alright, so number 1, sabi dito, what does the Bible, biblical speaking, kasi tayo ay nag-attend kayo doon as a representative ng religious group. So, what does the Bible teach about caring our mind, lalo na sa atin pong emosyon? So, go ahead, Pastor. Ayan, so magandang tanong ito para sa ating, lalo't sa mga kabataan ngayon na nakakaranas talaga ng mga mental issues, mental health, mga kapatid, dahil ang isip talaga, alam niyo, sabi sa amin dati, kung paano ka mamuhay, ganyan ka rin mag-isip. Ayan, so magandang tanong yan, kung ano ba talagang sinasabi ng Bible patungkol sa pag-aalaga ng ating mga isip at emosyon. Alam niyo mga kapatid, ang utak natin at espiritu, hindi siya magkahiwalay. Iisa lang yan, talagang ang spiritual life at ang mental health ay hindi po siya separate na bagay. At tinuturuan din tayo ng Biblia, mga kapatid, pagdating sa pag-iisip, sa emosyon, at sa pagkatao natin. Sabi nga ng Bible, mga kapatid, di ba, sa Romans 12:1, be transformed by the renewing of our mind. So napaka-importante at inuutos talaga ng Panginoon na alagaan natin ang ating mga isip at ang ating mga mental health. Dahil gusto ng Diyos, hallelujah, na ang bawat isa ay magkaroon ng renewal ng ating pag-iisip. Sa ating kasing mga Christian, madalas lagi lang nating napag-uusapan ang renewing ng spirit, which is inutos din talaga ng Bible na kailangan meron tayong renewal ng ating mind. Alam niyo mga kapatid, ang pag-renew ng mind, napaka-importante po nito para makasunod tayo sa isip o sa utos ng Diyos sa ating spiritual life, mga kapatid. Kung hindi natin babaguhin ang ating mga kaisipan at hindi natin naalagaan, mahihirapan tayong sundin ang utos ng ating Panginoon. Sabi nga ng Bible, di ba, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Yan ang sabi ng Bible . Kaya napakaganda na meron tayong pag-aalaga talaga pagdating sa ating mga mentalidad o mental health, mga kapatid. Glory to God. So, ano ba ang sabi ng Bible patungkol sa mental health, mga kapatid? Ang pagkakaroon po ng isang depression, stress, anxiety, or anxious, mga kapatid, ay hindi po ito isang tinuturing ng Bible na kasalanan o pagkukulang. Ito po yung normal na naranasan ng isang tao. Lalo't sa panahon natin ngayon, napakarami talagang nakaka-stress na bagay. Lumabas ka lang, yung kapitbahay natin, nakaka-stress na, di ba? Yung pagpunta ka lang, sasakay ka ng jeep, mataas na ang pamasahe, traffic pa, may stress ka na. Diba? Lahat ng bagay ngayon na umiikot sa atin ay nakaka-stress naman talaga. Yes. Glory to God. At napakaraming bagay pang nakaka-stress na minsan nineneglect na lang natin, pero pag uwi natin sa bahay, didibdibin na natin yun. Iisipin na natin yun hanggang sa dadalin mo na lang mag-isa. At mahirap minsan, di ba?
Buti ang mayayaman, di ba? Yung mga mayayaman, pag na-stress talaga, may sariling kwarto, nakakapagtampo sila. Eh, paano tayong mga mahihirap? Wala tayong kwarto, paano tayo magtatampo? Warwan. Oh, wow, di ba? Ganun lang tayo. Kumbaga, wala tayong, sabi nga doon, ang isa sa mga nagiging natatamaan talaga ng mental depression, number one, yung mga mahihirap. Kasi wala silang space na pwedeng paglagyan para mailabas yung kanilang nararamdaman. Unlike nung mga komportable ang buhay, pwede nilang buksan ng kwarto at aircon, magmukmuk sila ron at unlike ng mga mahihirap, di ba, mga urban poor, na minsan nangungupahan lang, kagaya natin, na wala naman tayong gaanong yaman, ang bahay natin ay maliit lamang. Paano natin lalabanan yun? Hindi natin mailalabas, may express yung ating sarili, di ba? Mabuti na lang nakapakinig tayo ng mga ganong seminar para malabanan natin yung mga mental depression na maaari nating pagdaanan. Ang sabi doon, naalala ko doon, sinabi nila, paano ba malalabanan ng stress? Number one, kailangan nakakahinga ka lagi ng maluwag. Tinuruan kami nila doon ng mental breathing. Okay. Pipikit ka, tapos may iisipin ka lang na linya na parang pa-box. Hihinga ka ng malalim, at wag mo ibubuga kagad. Pag hinga, iisipin mo muna kung ano yung nagpapabigat sa'yo. Kapag naisip mo na kung ano yung nagpapabigat sa'yo, ibubuga mo yun. May nag-comment, Pastor, sample nga daw. Sample pa, wala tayong box dito eh. Pero gano'n ang turo sa amin eh, yung mental breathing. Kapag Alright. inhale, isipin mo kung ano yung nagpapabigat sa'yo. Pag naisip mo na, saka ka mag-exhale, ibuga mo para na ilalabas mo, na i-express mo. Ilang minuto yun? Sabi nila doon, 5 seconds, inhale. 5 seconds. 5 seconds. Isipin kung ano yung nagpapabigat. Pag naisip na, exhale. Ilabas yung nagpapabigat. Then inhale. Alright. Ilang ulit yun? 4 yung 4 box. times. Then pag inhale uli, isipin kung paano masusolve. Ngayon, kapag naisip na kung paano, anong gagawin doon sa problem, ilabas ulit. Pangatlo? Pangatlo yun, yung pag-isip. Pag inhale mo ulit, isipin mo yung solusyon doon sa Solusyon. problema. And then pag Pang-apat? 4 mo, buga mo, Okay. ando na yung solusyon na ilabas mo na. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng therapy Pwede, no? sa mga bagay na nagpapabigat sa atin. So mahirap din kasing labanan ng stress, number one, kapag ang stress, hindi mo rin alam kung ano ba talagang stress. Hindi natin alam kung paano natin yan na lalabanan, kung hindi rin natin alam kung bakit ba talaga nangyayari yan. So sabi ng Bible, mga kapatid, makalagay yung sinabi ng Bible eh, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Napaka-importanting siguro sila sa ganong bagay nagagamit nila. Pero sa atin kasi talagang bilang isang Kristiyano, kailangan lalapit talaga tayo sa Panginoong Heso Kristo. Yun talaga ang pinaka-the best na panlaban sa stress at anxiety na ating pagdadaanan. Yeah. Napakaganda, no? So, kung mayroon po kayong mga comment, huwag po kayong mahiya mga kapatid na mag-comment dyan sa ating comment section. Napakaganda yung sinabi ni Pastor El Kayna na yung stress ay, kumbaga walang pinipili ito. Walang pinipili. Na anumang antas ng buhay. Oo. No, at talaga namang totoo yun sabi ng Bible na tayo ang may mas nakaalam na bilang mga anak ng Lord, mas alam na natin na ilagak natin sa Panginoon lahat ng ating mga kabigatan. Kasi yung, tama yung Pastor, hindi ihantong sa anxiety stage kung hindi mo naranasan yung pagiging anxious. No, kung kaya nga yung pag-worry mo, nag-start yan na nagwe-worry ka, you are worry for something. Kaya kalaunan, hantong na yun sa worriness. Kaya tama yun, yung sinabi mo kaya, yung mind talaga natin ang yung mind, powerful to eh. Powerful ang mind. Pwede kang makaisip ng maganda, hindi maganda. Kaya ako naniniwala personally, Pastor El, na yung changing of mind ay napaka-the best na talagang gawin ng tao. Kasi pag hindi natin ma-transform yung mind, I don't think, iwan ko lang para sa akin, kasi pag matured na tayo mag-isip, yes, syempre, ma-stress ka. Pero pag hantong ka sa anxiety, because we are child of God, mga anak na ito ng Panginoon, magkaiba kasi yung naranasan ni Elijah sa Bible sa kanyang naranasan na anxiety and depression that time.
Kasi wala siyang Holy Spirit, wala pa siyang Holy Spirit eh. Pero sa atin, tayo sa panahon natin, I believe, pag ma-transform yung mindset natin bilang anak ng Diyos, and then we receive the Holy Spirit by speaking in other tongues, sabi ng Bible. Personally, it's my view na yung Holy Spirit, yung power ng Holy Ghost, yun yung magbigay sa atin ng protection na wag tayo hantong sa depression. Why? Because by the renewing of our mind eh. So kung ang isip natin before, pag simpleng stress lang, tapos nagmumukmuk ka na, then di ka na makaligo, symptoms of, tama ba? Symptoms of depression Yes, yun. tama yan. So ngayon, na-stress na tayo. Yes, normal yun, na-stress tayo. But we have the Holy Ghost. I believe, ang Holy Spirit na ang mag-convict sa atin na we must to cast all our anxiety to God because He cares for us. So that's our, kumbaga, yun yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng benefits na meron tayong sandalan. And we thank the Lord na meron siyang provisions, meron siyang pangako na comfort, which is the Holy Ghost. So, kaya nga, sa ating mga viewers, kung meron kayong mga naranasan na mga stressful time, day, kayo ay baptized in Jesus' name, huwag kayong lumayo sa presensya ng Panginoon. We need the Holy Spirit. Nakakalungkot, nakakaawa na meron tayong mga mabalitaan in Jesus' name. No, in Jesus' name. Huwag nawa na meron tayong mabalitaan na mga anak ng Diyos dumaan sa suicidal stage because of depression. Amen. Yeah, I encourage everyone no, na if we encounter that moment, kailangan natin yumakap sa presensya ng Panginoon. God promised us that He is our comfort in time of comfortless situation. Kaya kailangan talaga natin ng Holy Ghost. Kailangan talaga natin ng Holy Spirit. Na huwag nating sabihin na si Elijah nga na-depress eh. Si Elijah nga dumaan sa anxiety. Iba yun eh, si Elijah yun. Ikaw, hindi ka si Elijah. You have the Holy Ghost. We have the Holy Spirit. Yeah, in times of stressful life, stressful day, lalo na sa mga nag-aaral, sa mga nagtrabaho, sa business, even family, sa ministry, kailangan natin magpababad palagi sa banal na Espiritu Santo ng Panginoon. I don't know if you agree with me, Pastor. Tama yan, Pastor. Kasi alam nyo, sabi nga ng kasabihan, ang taong handa, hindi nabibigla. Yes. Sometimes kasi sa ating mga Kristiyano, walang problema ron sa problemang pinapadala sa atin eh. Okay. Ang problema kasi sa Kristiyano, hindi handa dun sa problemang pinapadala sa kanya. Kumbaga, importante yung renewing ng mind kasi pag hindi mo naintindihan na kailangang maging handa ka sa lahat ng bagay, dun ka mapapahamak. Yes. Sometimes yung problema, hindi yan ang problema. Yung problema minsan, yung taong namumblema. Malinaw na sinabi ng Bible, hindi ka padadala ng pagsubok na hindi mo kaya. That's true. Ang problema lang kasi sa atin minsan mga Kristiyano, hindi natin pinaghandaan kung ano ba yung dapat nating pinaghandaan. Sometimes ang reason bakit tayo na-stress, number one, masyado tayong walwal pagdating sa oras. Hindi natin nasusunod yung sinasabi ng Bible, meditate day and night. Instead na nagme-meditate tayo para pag may dumating na problema, ang nangyayari sa atin, nabababad tayo sa social media. To the point na nai-stress ka na dun sa nakikita mo lagi sa social media, instead na palakasin kung ano yung sinasabi nating sa atin. Yes. Lagi nating tandaan, hindi natin kontrolado kung ano yung ire-react ng ibang tao. Ang lagi nating kontrolado yung sarili natin. Kung padalan ka ng Panginoon ng problema at hindi mo kinaya, hindi yun problema ng problema. Problema mo yan. Bakit? Hindi mo pinaghandaan yung pagsubok na ipapadala sa iyo ng Panginoon. Kaya nga nabuo yung kasabihan na yun. Ang taong handa, hindi nabibigla. Kahit anong pagsubok ang ibigay sa iyo ng Panginoon, kung inaatupag mo mag-renew ng mind, kaysa makisali sa mga hindi ka naman dapat kasali. Di ba yung pinagmumula ng stress, pero yun yan, di ba? May problemang ganito, hindi ka naman kasali, nakita mo sa social media, na-stress ka na. Hindi ka naman kasali doon, apektado ka, di ba? Instead na hindi tayo nakikisali sa mga ganong bagay at nag-meditate day and night tayo, binabasa natin ang Word of God para ma-renew ang ating mga spirit at ang ating mga mind,
nadadali tayo sa trap ng kaaway, doon tayo natutukso, doon tayo nagkakaroon ng mas marami pang oras na ang nagiging dulo, tayo mismo ang nai-stress. O, Yeah. diba? Kagaya niyan, maraming mga hiwalayan sa social media. Ikaw, hindi ka naman hiwalay sa asawa mo, pero stress ka ron sa naghiwalayan na artista, hindi ka naman kasali ron. Diba? Nagtataasan yung mga ganitong bagay. Hindi ka naman gumagamit no, na-stress ka. Kumbaga, may mga bagay kasi tayong ipinapasok sa sarili natin na hindi naman dapat para sa atin. At yung mga bagay na dapat para sa atin, yun yung hindi natin na-accommodate na dapat magpapalakas sa atin. Kaya minsan ang stress, hindi yan nakukuha sa ibang bagay, sariling desisyon din natin minsan. Kaya yung renewal ng mind, napaka-importante mga kapatid. Sa ating mga Kristiyano, i-entertain mo lang yung mga bagay na magpapalago sa atin. Huwag natin i-entertain yung mga bagay na magpapalayo sa atin sa kalooban ng ating Panginoon. So hindi lahat mga kapatid isisisi natin sa iba. Sisihin din natin minsan yung sarili natin kung bakit tayo mahina at hindi tayo malakas. Para sa akin, Pastor. Ayos. So, okay lang yun na pinaparinig mo kasi siya kaya na-stress siya. Sorry. may segue. Alright, so balik tayo dito. So, doon sa nasabi ko na, sorry, parang napaunahan ko na Pastor RL. Yung Sige. pala yung number 2. So, ang number 2 dito, sabi dito, kasalanan ba ng isang tao o kasalanan ba na makaramdam tayo ng anxious or paging malungkot? No, ano ba ang sinasabi ng Biblia about sa mga bagay na ito? Ang tanong dyan kung kasalanan bang makaramdam ng Kasalanan kalungkutan, ba? Oo. ma-stress o mabalisa. Hmm. Para sa akin, hindi kasalanan ng makaramdam ng kalungkutan, ng kabalisaan. Ito'y normal na pakiramdam ng isang tao. Tingin ko, mas kasalanan pa kapag manhid ka eh. Okay. Kaysa makaramdam ka. Normal yon na makaramdam tayo. Kahit ang Bible sinasabi mga kapatid, malinaw na sinabi mga kapatid, John 11:35, Jesus wept. Nakaramdam din ng kalungkutan ng Panginoon nung panahon na yung kaibigan niyang malapit sa kanya ay nawala. Nakaramdam ang Panginoon ng kalungkutan. So kung ang Panginoon nakaramdam ng kalungkutan, sino tayong gawa niya lang? 'Di ba? Maraming sinabi mga kapatid sa Biblia na sabi pa nga sa Matthew 26:37 hanggang 38, my soul is overwhelmed with sorrow. Na to the point na gusto nang mamatay. Glory to God. Kumbaga, hindi yan kasalanan, makaramdam ka ng kalungkutan, ng stress, mga kapatid. At sabi rin ng Ecclesiastes 3:1, in everything, there's a season. May panahon ng pagtawa, may panahon ng pag-iyak, may panahon ng pagsilang, at may panahon din ng kamatayan. Ang emosyon, mga kapatid, ay normal po yan sa isang tao. Pero hindi lahat ng pagkakataon, mga kapatid, ang ibabalidate natin is kung ano yung nakaka-stress. Okay. Hindi sa lahat ng panahon ang ibabalidate natin, hindi kung ano yung nagbibigay sa atin ng anxiety. Kasi pag ginawa mong mas pinaprioritize mo na yung lungkot, yung stress, nagiging Diyos-Diyosan mo na rin minsan eh. 'Di ba? Na instead na pag pinagdalan ka ng problema, malulungkot ka, walang problema ron, makaramdam ka ng konting lungkot, pero hindi kasi pwedeng mas mataas pa yung emosyon mo kaysa yung papuri mo sa Diyos. 'Di ba? Ang nire-represent natin dito, mga kapatid, merong buhay na Diyos. Yes. Paano natin mare-represent na meron tayong buhay na Diyos kung ang nakikita sa atin laging bagsak ang balikat? Yeah. Sabi ng Bible, ang taong malungkutin, maagang namamatay, pero ang taong masiyahin, haba ang buhay. Minsan, hindi okay pero ayos lang. Mm. 'Di ba? Paano? May mga ganong pagkakataon na hindi okay, pero ayos lang. Bakit? Saan ba tayo lumalakas? Sa mga panahong hindi tayo okay? Yes. Saan ba galing ang biyaya? Sa mga pangit na bagay, di ba? Paano natin malalaman na tagapagpagaling ang Panginoon kung wala tayong karamdaman? Paano natin masasabi na ang Diyos ay provider kung hindi tayo dadaan sa kakulangan? Kumbaga, kung gusto natin, isingit natin yung word na blessings. Kung gusto natin ng blessings, huwag tayong manalangin ng pagpapala. Manalangin tayo, mga kapatid, hallelujah, yung magpapalakas sa atin pagdating sa mga spiritual na bagay. Yes. Lahat ng biyaya ay galing sa pangit na bagay. Kaya kung papadalan tayo ng Panginoon ng pangit na bagay, pwedeng malungkot, siguro mga 3 minutes. Pero after nun, rejoice. Bakit? Kasi pagkakataon yun para lumakas na naman tayo. Sinasabi ko lagi sa nanay ko, pag meron tayo malaking bill, huwag ka malungkot. Dapat matuwa ka kasi meron kayo pagpipray.
Kumbaga sa ganong bagay, hindi na nakakapasok yung stress at napapalipat pa tayo sa ating Panginoon. Wala naman na tayong magagawa kung ang kuryente tumaas. Negosyo ni Lenny, hindi natin kayang pigilin yan. Pero dapat hindi rin bababa yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Huwag nating gawing Diyos-Diyosan yung mga nararamdaman natin. Remember, na hindi po kikilos ang Panginoon according sa nararamdaman natin. Kikilos ang Panginoon according sa plano niya sa ating buhay. Paano yan kung simpleng bagay, binigyan ka ng pagsubok ng Panginoon? Instead na maramdaman mo na papalakasin ka ng Diyos, na stress ka. Diba? Ako hindi po ko against sa mga nalulungkot. Hindi ako against sa mga namumblema sa taong may problema naman talaga. Against po ako sa mga Kristiyanong nawawala ng pananampalataya. Yun yung the best yung pinagpinadalan ka ng Panginoon ng pagsubok. Isipin mo merong Diyos. Buhay ang Diyos kaya nakakaranas ako ng mga ganitong bagay. Yeah. Emotion became harmful only when lead us away from God. Ang emotion, mga kapatid, nagiging delikado kapag nilalayo na tayo sa kalooban ni Kristo. Kaya yung emosyon, mga kapatid, normal yan. Magandang meron tayong emosyon. Pero ang mas maganda, mga kapatid, wag natin ilayo yung sarili natin sa ating Panginoon. Yeah, that's true. Yeah. Kaya nga, lately lang, di ba, na may nabalitaan tayo na isang kabataan ata na nandun sa isang mall. Yan, nag-viral yun, di ba? Oo. So, umantong sa ganong bagay dahil nag-start yun sa na-stress siya. Stress. So, ang kasalanan doon, yung kanyang Action. ginawa. Oo, yung action. So, yung sinabi mo kanina na hindi kasalanan ang stress and pagiging balisa. So, in other words, yung product o yung result ng ginawa mo, yun yung magiging kasalanan. Yun. Dahil sa ugat ng stress at Ayan. pagiging mabalisa. Balisa. Tama. Masyadong nanalig dun sa nararamdaman niya. Na hindi niya na naisip na pwede kong i-improve tong nararamdaman ko ngayon. Hindi pa to katapusan. Kumbaga, hindi ito yung final dapat na nararamdaman ko. Normal lang malungkot, makaranas ng stress, mga kapatid. Pero wag tayong manatili sa ganyang bagay. Yes. One of the biggest problem ng tao ngayon, lalo yung mga Gen Z na yan, mga millennial o anong edad ba yan, mga kabataan ngayon, excuse me kung sasabihin ko ito, hindi na kasi nakakaranas ng hirap ang tao ngayon. Madali nang nakukuha ng tao kung ano man yung gusto nila sa panahon ngayon. Totoo lang sa mga bata ngayon. Ngayon, mga Kahit bata ngayon. sa assignment. Napakadali. Hindi na katulad dati sa atin. Library. Oo. Libro. Ngayon, nasa online, One Google. click away na lang. Di ba, mga AI. Oo. Kaya dumadami yung mga suicidal na yan. Hindi na nakakaranas ng hirap ang tao ngayon. At kung manghihirap man sila, ang sinasabi agad, nakaka-stress naman. Naka-stress. Di ba? Nung panahon namin, 90s, hindi naman uso yung word na stress eh. Tama. Kaya walang nai-stress dati sa amin. Bakit? Kasi hindi naman uso ang stress Nagulat dati. nga ako napabata na ngayon ang nagkaroon ng depression, may problem sa mental health. Samantala, yung depression sa time natin, mga Yan, matanda lang Ngayon, pabata na. Isa pa sa nakakapagtaka, nai-stress yung tao na wala namang ginagawa. Tama. Yun yung mga, di ba? Yung mga nagtatrabaho, nakakaranas ng hirap, hindi mo sila makakitaan na, magpapakamatay ako. Bakit? Number one, dumadaan na sila ng hirap. Dumadaan sila sa proseso. Yung mga taong dumaan sa proseso, sila yung taong matitibay Yes. Dati, hindi ka magbubukas ng gripo para makainom. Hindi, iigib ka. Igib talaga. Poso sa amin dati. Nabuto mo yung poso. Sa inyo, balon. Hakutin pa. Hakutin, iigibin. Ngayon, dati, pag assignment namin dati, maalala ko nung high school, kapag hindi namin nakita ang sagot ngayon sa library, 1 week namin bago malaman ang sagot dahil sasabihin nyo ng teacher ngayon, 1 click away na lang. Tama yan kasi lalo na sa province, whole day ang pasok namin pero wala kaming narinig dati na na-stress sa Yan. pag-aaral. Kasi may proseso na dinadaanan. Ngayon, mga estudyante, half day lang, pag-uwi, pagod na pagod. Pagod na pagod. Parang pasanan nila lang. Pansinin mo to, Pastor. Ito, napansin ko lang. Nung panahon dati, ang mga bata, dati yung batch namin, mga bata pa lang yan, tanungin mo, ano gusto mo paglaki? Sasagot yan, pulis, abogado, doktor. Walang internet dati. Walang kahit ano dati, ang meron lang libro. Ngayon, napaka-high-tech ng panahon ngayon. Ngayon 1 click away, nandiyan na sagot.
Pero tanungin mo yung mga estudyante ngayon, gagraduate na lang ng senior high school, anong gusto mong kurso? Oo. Ang sasagutin niyan, hindi ko alam eh. Sa kabila ng technology ngayon, sa kabila ng high-tech na ang mundo ngayon, parang ngayon pang nawala ng talino ang tao. Yes. Ano sabi ng DepEd? Ang gagaling mag-English, pero mababa ang comprehension. Ang gagaling mag-English, pero hindi nakakaunawa. DepEd mismo ang nagsabi. Ano pa sabi ng isang teacher? Pinapasa na lang namin yan kasi natatakot kaming ipaano. Idemanda kami o isumbong dun sa isang merong malaking platform. Ano sabi? Kahit na ganyan, pinapasa na lang namin kasi natatakot kaming mademanda. Samantalang sa atin dati, bagsak kung bagsak. Repeater, summer ka. Yes, summer. O, di ba? Masaya pa. Masaya dati, di ba? Kasi may baon na ulit May baon. Ayan, ngayon, iba na talaga. Hindi na kasi nakakaranas ng hirap ang tao ngayon. Kaya madali nang umayaw. Ang tanging bagay na ginagawa nila kapag nahirapan, mag-quit. At ang tendency, nauuwi sa suicidal. Unlike ng mga tao dati, dumadaan sa hirap, may prosesong pinagdadaanan, kaya lumalaking matatag. Ngayon kasi, aminin man natin o hindi, nagpo-produce tayo ng mga weaker generation sa panahon natin ngayon. Yeah. Wala nang Nakakalungkot. exercise. Ang laro ngayon, ang na-exercise, daliri na lang. Cellphone. Samantalang Kaya sa amin nga, dati, buong katawan, luksong baka. Dati, pag nag-Chinese garter ka, lalaking-lalaki ka pa rin eh. Oh. O, di ba? Ngayon, Iba iba na. na tingin. Kasi larong Pinoy yan eh. Ngayon, nagkamali siya na. Pag nag-Chinese garter ka ngayon, iba na tingin sa'yo. Di ba? O, dati habulan, taguan. Kumbaga, buong katawan, na-exercise dati. Napapagod yung katawan natin sa tamang paraan. Nakakaranas tayo ng mga bagay na kung ano yung magpapatibay sa atin ngayon, generation. Wala. Oo. Pag ang bata umiyak ngayon, imbis na patigilin ng nanay ang ibibigay, cellphone. Kaya paglaki, mahina na, matigas pa ulo. Nako. Disclaimer lang sa ating mga viewers. Yun po ay based sa amin pong nakikita Experience. at naranasan. Experience yan. Experience. Oo, Hindi po namin experience. naisabihin na ibalik yung nakaraan. Kung pwede lang, no? Kung pwede, sana. Pwede yung ganun, pero siguro mahirap na ibalik yung ganun. Sa Pero kung kaya naman na ma-train ang generation na ganun pamaraan, kaya nga sana sa mga darating nating gawain, maibalik kahit papano. Maalala man lang natin kung kaya pala dati ang mga young people tumatagal din sa loob ng church kasi ganito pala yung dinadanas Oo. nila. Malala ko no, youth camp namin dati, Tanay Rizal, lalakad ka 2 kilometro bago ka makaligo. walang nagreklamo. Walang paano may magrereklamo eh, sama-sama naman kayo lahat. Masaya. Masaya. Hugas ka pinggan, iigib ka. O, di ba? Sana maibalik yung mga ganong gawain natin. Para ang Kayo nagluluto. kami nagluluto, kami naghuhugas ng pinggan, Kayo na mamalingki. mamalengke lahat. Ngayon, iba na. Iba na ngayon eh. Iba talagang way ng lahat apektado nung nag-iba ng lahat na apektuhan. Yes, tama yun. Nakakalungkot kung kailan tayo naging high-tech. Yan. No? Bumaba naman Bumaba. yung confidence sa sarili. Confidence sa sarili, saka bumaba ang quality ng tao. Quality. Normal yan. Kapag tumataas ang value, bumababa ang values. Yes. Normal yan. Pansinin mo dati, kahit makagraduate ka ng high school, college, makikita mo pa rin sa church. Ngayon, nakagraduate lang ng ganito, nakapagtrabaho, nawala rin sa church. Apektado rin eh. Bakit? Hindi dumaan sa tamang proseso. Pero kung- hindi naman lahat. hindi Meron naman din mga- lahat, meron hindi din lahat. mga- Kasi marami pa rin namang may conviction. Yes. Oo, Talagang faithful talaga. May faithful din naman talaga. Pero kaya nga natin na pag-uusapan to kasi nangyayari talaga. Yes. Ito hindi kwento, kundi experience. Totoo talaga. Experience to mga kapatid na yung mga taong dumaan talaga sa proseso, number 1, matibay sa buhay. Pangalawa, yung pananampalataya, di mo kayang bayaran. Yes. Talagang church at church ang uuwian yan. Yan yung mga taong dumaan sa proseso. Kaya nga sana, maibalik, ma-experience, maranasan nila kung bakit ngayon kasi, Pastor, malabo ka nang makakita ng isang Kristiyano na tatagal ng 10 years sa church. Samantalang dati, ang daming ganyan. Ito, 10 years na sa church. Karaniwan, 3 years sa church, nawawala na. Nagka-boyfriend lang sa labas, nawawala na. Di ba, mga ganong bagay ba? Nagkaroon ng hindi naman natin pinipigil yung mga ganyan. Pero, iba kasi talaga yung nagagawa ng proseso dati kaysa nung panahon na natin ngayon. Okay. Thank you, Pastor RL. Pangatlo, so how can the church become a safer place sa mga tao na mayroong mental problem?
Simple. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoon, come and I will give you rest. Okay. Yun ang sabi ng Bible eh. Kung meron kang pinagdadaanan, come. I will give you rest. May problema ka? Come. I will give you rest. Kaya masasabi ko na ang pinaka-safe na lugar sa buong mundo, simbahan. Yes, that's Bakit? true. Dito sa church, may intindihan ka ng tao. Dito sa church, may intindihan ka ng mga kapwa mo rito. Bakit? Kasi kung ano yung pinagdadaanan mo, pinagdadaanan din ng mga tao sa loob ng church. Hindi That's kayo true. iba, pare-pareho kayo ng pinagdadaanan. At ang maganda pa rito, pareho kayo ng nilalapitan. Once kasi na may problema ka, sabihin mo sa kapwa mo tao, di-discourage ka. Tama. Ida-down ka pa. Pero lumapit ka sa Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Come, I will give you rest. Yes. Madaling intindihin na lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan. Sometimes kasi kaya tayo nai-stress, nakakaranas tayo ng mental health. Yung Diyos na magbibigay sa atin ng kapahingahan, siya pa yung ating nilalayuan. Kaya minsan nakakapasok yung stress, nakakapasok yung kung ano-anong bagay, nilalayo natin yung sarili natin sa simbahan at sa Diyos. Pero kung maintindihan natin, simpleng-simple lang sinabi ng Panginoon, come, and I will give you rest. Sa mundong nakakapagod, puro pagalingan, pagandahan, sisihan, korupsyon, maduming kapaligiran, sariwang usok, lindol, bagyo, traffic, kung ano-anong nakaka-stress na bagay, Panginoon lang ang nag-o-offer sa atin na come, and I will give you rest. Tama. Praise God. So, napakaganda ng discussion natin. Isang aspeto pa lang to sa isang tao, mga kapatid, yung mental aspect. At napakaganda na ng mga bagay na ito'y makakatulong sa atin. No, so, ngayong gabi po ay atin pong narinig at inyo pong napakinggan at napanood ang mga baliktaktakan, conversations about this kind of topic dahil po hindi na normal no, sa ating paligid ang mga nangyayari. At sa mga nabanggit namin kanina, nabanggit nating guest, mga kapatid, it's about sa kanyang na-experience doon sa, or narinig sa kanilang conference sa Subic, and then based po sa experience and in biblical principle, totoo po yun na pag tayo bilang tao ay nag-iisa, prone talaga ang tao na nag-isa sa mga sa kaaway. Kasi nga biblical sabi ng Bible, no, sabi ni James ay ang kaaway no ay humahanap ng kanya pong madadagit. He is roaring like a lion 24/7, seeking whom he may devour. Kaya ang church, tama yun, kailangan na huwag tayong lumayo sa church. At lalong-lalo na, huwag tayong lumayo sa Panginoon. Okay, so, kailangan ibalik natin, tama yun, Pastor El, no, na dati, pag may prayer meeting, asaya talaga dati, no, na walang cellphone, pag sinabing overnight, nandun talaga sa church. Overnight talaga. Asaya. Talaga namang kahit galing sa school, whole day sa school, pasok, pagpunta sa overnight, masaya. Walang hinahawakang cellphone. Ngayon kasi, Distraction na. Distraction. Kaya I encourage sa bawat isa, pag panahon nga dapat sa church, pag may church service, yung cellphone talaga, wag mo munang galawin. Pastor, nandun yung ng Bible ko eh. O kung hindi talaga may iwasan, sabi ko sa church, kung may dyan talaga yung Bible mo, kasi di na natin yan pinagbabawal sa church na magdala ng cellphone or laptop or iPad na nandun yung Bible. Kasi magagamit naman talaga din yan sa gawain. Pero not to the point na hawak-hawak mo yan habang nagpipreach. Pagtapos ng basahin, lapag na. And then, response sa Word of God. So, mga bagay na yan, nagsimula talaga sa mindset. Lahat talaga. Sa mind. Sa Kung paano tayo mag-isip, ganun din tayo mamuhay. Yes. Kaya nga sabi ng Bible, renewing of your mind. Yeah. Maganda. Kaya ang mental health, pag hindi nababad yung mind natin sa presence ng Lord, magka-problema yung health natin sa mental aspect natin. Totoo yan. Okay? Kaya napakaganda po at ang ating oras ay napakabilis, mga kapatid. At salamat sa inyong pong pakikinig. I hope na may natutunan po tayo ngayong gabi.
At isa lang po ang aming maibilin sa inyo. Huwag po nating ilayo yung ating mind sa word at huwag po nating ilayo yung ating body sa church at huwag nating ilayo ang ating buong pagkatao sa presensya ng Panginoon. Because in the presence of the Lord, there is fullness of joy. Okay? There is peace, there is hope. Kaya pag lumayo tayo sa Panginoon, lumayo tayo sa church, lumayo tayo sa kapatiran, sa group of people na nagtitiwala sa Panginoon, delikado ang buhay natin. Kaya kung ikaw man ngayong gabi ay nakaranas ng situations na nabibigatan ka, paano mag-isip ng mapayapa, humanap ka ng church na malapit sa iyo, huwag mong sarilihin yung problema o yung pagiging worry person mo. Kailangan meron kang mapagsabihan at yung mapagsabihan mo may takot sa Panginoon upang ipagpipray ka. Okay? Huwag mong suluhin yan, kapatid, kaibigan. Mahal ka ng Panginoon. Sa panahon ng ating paligid ngayon na marami na ang mga may problema sa, hindi lang problema sa pag-iisip, kundi pagbabalansi, pagdi-decide ano ba ang tama at mali. Lapitan mo ang Panginoon. Kaya I encourage everyone, sa ating po mga viewers, hindi ko man kayo kilala, kung mayroon kang naramdaman ngayon, you can comment down, you can send your prayer request, or pwede kang mag-message sa ating page, at pwede po kayong magpa-visit sa inyong bahay, sa inyong tahanan, upang kayo'y puntahan ng mga malapit naming mga leaders, upang kayo ipagpipray. So feel free na kayo po'y mag-comment down. Kung mayroon kayong mga gustong ipag-pray, ay willing po kaming mag-pray para sa inyo. So I hope this channel, this message, or this segment ay makapagbigay sa inyo ng enlightenment at magkaroon ng maganda at mabigat na tulong sa inyo. Pastor El, last word or comment before we pray? Trust in the Lord. Wala tayong ibang pwedeng lapitan na magkukondem sa atin. Yes. So, walang condemnation sa Panginoon. Maranasan mo man lahat ng pwede mong maranasan. Pero isa lang sinabi ng Panginoon, come and I will give you rest. So, God bless mga kapatid. Huwag nating kalimutan ang Panginoon at ang ating mga sarili ay alagaan upang hindi tayo dumanas ng depression. Yes. The word of the Lord says, come and He will give you rest. Ang rest na yon sa presensya ng Panginoon. Lumapit ka na may pagpakumbaba sa Panginoon. God bless us all. And before we end, we'll pray. Pastor El, pwede ba kayong mag-pray for our audience and sa ating ding closing prayer? Amen. Manalangin tayo mga kapatid. Salamat po Diyos, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong mga salita, Panginoon, maging sa iyong protection, O God, sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, kung ang nakakarinig man ng mga tinig nito ay may pinagdaraanan, O Diyos, sila po iyong panghawakan, abutin ng iyong mahabang kamay, Panginoon. Hallelujah. At patuloy mo kaming patatagin, Panginoon, sa pinagdaraanan namin, Panginoon, ng aming bansa, ng aming mga sarili, Panginoon. Hallelujah. At makakilala pa kami ng lubusan, Panginoon, sa mga ganitong pagkakataon, O Diyos. Salamat po, God. Patuloy mo kaming gabayan, ingatan, Panginoon, ilayo sa mga kasalanan, gawa ng kaaway, mga sakuna at aberya, Panginoon. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. So thank you so much mga batid, mga viewers, and God bless us all. See you next week for our another episode. God bless us all. Bye-bye.